Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Alright, nasa iyo na ang lahat kapag meron kang Ultimate Kaiser Health Builder. And explain natin bakit. Okay, and panoorin muna natin ang napakagandang video na to. Nagustuhan ko yung Kaiser kasi talagang ang tagal ko nang naghahanap, no? Ang daming healthcares na ibinida sa akin at sa pamilya ko, pero lahat binusisi ko talaga at isa talagang nakapasa sa akin ay ang Kaiser. Imagine, no? You are insured and you have an additional retirement. Pagtanda mo, hindi ka lang aasa sa gobyerno na retirement, no? Meron ka pang Kaiser Healthcare na kaagapay. Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Okay, so magpapakilala muna po ako. I'm Jerry Udarbe, isang Certified Public Accountant and currently EVC Marketing Director dito sa IMG or International Marketing Group. Ang IMG po ang exclusive distributor ng Kaiser International Health Group. And I'm also a life insurance underwriter, certified associate financial planner, and a financial coach. Okay, so sino ba ang Kaiser? So Kaiser is an international, is a premier health maintenance organization. So HMO po ang Kaiser. So hindi po ito isang insurance company, kaya kahit nasa abroad, ay pwede pong magkaroon nito or kumuha nito. So it offers quality healthcare to a diverse range of clients. So founded on June 8, 2004 and certified by the Department of Health and Insurance Commission. So trusted po ang Kaiser ng mga government agencies at malalaking mga companies. And napakarami po ng ating mga accredited doctors, so more than 12,000 and counting, and accredited hospitals and clinics sa buong Pilipinas, so more than 2,000 po yan at parami pa ng parami. At meron din tayong siyam na Kaiser Medical Centers at nadadagdagan pa po yan. Okay, so ito po yung mga hospitals, no? Ilan sa mga hospitals kung saan accredited ang ating HMO. So St. Luke's, Asian Hospital, Makati Medical Center, Medical City. So pinagkakatiwalaan po ang Kaiser ng mga madalaking hospitals na yan. At syempre pati mga minor hospitals sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And ito po yung mga Kaiser Medical Center. So meron tayo sa Kings Court sa Makati, meron tayo sa SM North EDSA sa Quezon City, Kaiser Robinsons Galleria sa Ortigas, Kaiser Robinsons Ermita sa may Manila, and meron din pa tayo sa Laguna, Santa Rosa City, and San Pablo City. Sa Cavite ay nasa EPSA po ang ating Kaiser Medical Center. At sa Cebu naman ay meron sa Bactan, SM Seaside, and SM City. Okay, and Supreme Court po ay Kaiser na ang kanilang HMO, and marami pa pong ibang mga government agencies at mga private companies na nagtitiwala sa Kaiser. Kaya nga sinasabi natin dito, ang pinakamalalaking ahensya ng gobyerno ay nagtiwala sa Kaiser, tayo pa kaya? Yan. And ang maganda sa Kaiser ay tinutulungan tayo na ma-build ang tinatawag na solid financial foundation. Kasi ang pag-build ng wealth para din tayo nagtatayo ng bahay or ng building. Kailangan siguraduhin natin na matibay ang pundasyon. At ang pinaka-pundasyon natin ay healthcare. Kasi nga, pwedeng isang sakit lang ay maubos ang lahat ng naipon. At meron na rin itong life insurance. Kasi kung biglang kunin ni Lord ang breadwinner, paano po ang kanyang pamilya. And tinutulungan tayo na mag-build ng ating savings and investment. So 3-in-1.
parang kape lang. Kompleto na po siya. Okay? Ayan. And tatlong bagay kasi pwedeng mangyari na kailangan talaga nating paghandaan. What if kunin agad tayo ni Lord, o who will take care of our family? So diyan pumapasok ang insurance para merong instant money ang mga may iwan. So may pampaaral pa rin sa mga anak, may pambayad sa utang, may panggastos because of the insurance proceeds. What if we get sick? Who will take care of us? So healthcare naman po ang solution dyan. And what if mabuhay tayo na matagal? Siyempre good news yan, kaya lang bad news pag wala tayong ipon. Kaya importante na meron tayong investment and long-term care. So pwedeng iwahiwala yan, pero ang maganda sa Kaiser ay pinagsama-sama niya na yan. Yung tatlong financial solutions. So, kompleto na po yan sa ating Kaiser Ultimate Health Builder. So, meron kang investment, meron kang life insurance, at meron ka na ring healthcare. So, healthcare, para meron ka pa rin magamit, especially kapag mas may edad na. Kasi ilan sa atin, merong provided ng kanilang employer ang kanilang HMO. Pero hindi naman habang buhay ay may empleyado, kaya hindi naman yan ipapadala sa atin kapag nag-retire na tayo. Kailan ba natin kakailanganin? Kadalasan kapag mas may edad na. Kung kailan lumalabas yung mga sakit-sakit, saka naman wala ng libreng HMO from our employer. So dyan pumapasok ang long-term care. So life insurance to protect our family if we die too soon. An investment to generate continuing income kahit po hindi na tayo nagtatrabaho, kasi nga pera naman yung nagtatrabaho para sa atin. So, paano ba nag-work ang Kaiser Long-Term Healthcare? So, 7 years lang po yung pinag-iipunan, pero milyon ang halaga sa pagtanda natin. So, dito sa 7 years, ito yung tinatawag natin na planting season, and 8th year to 28th year, ito naman yung ating growing season, at 20th year or after 20 years, yan na yung ating harvesting period. So lumalaki po ng lumalaki ang ating healthcare fund hanggat hindi natin nagagamit. Okay, so isa-isahin natin dun sa ating saving period. Meron na tayong mga benefits kaagad dyan. Meron tayong annual physical examination, so libre lang po yan. And meron din tayong dental benefits na also free. So, at pwede natin magamit yung ating plan. So, meron tayong, kung ito yung sample natin, ito yung recommended namin, ito yung aming best seller, yung K100 na plan. At kung ito yung plan natin, 5,888 o 882 yung ating monthly payment, and nakakatipid tayo ng 2 buwan kapag annual yung ating payment. So ang annual benefit limit niyan, or pwede natin magamit na sa hospitalization every year, ay 60,000 pesos para sa ating basic health benefits, room and board. And ang maganda, meron na rin siyang term life insurance coverage. So explain po natin yan na mas detalyado. So sa 1st to 7th year, ito po yung ating annual physical examination na libre. So merong chest x-ray, fecalysis. Ito yung tinatawag natin na basic 5. And para naman doon sa mga 35 years old and above, or above 35 years old, meron ng ECG and pap smear para sa mga female members. Okay. And sa dental benefits, so unlimited dental checkups, unlimited bunot. Okay, once a year, free dental prophylaxis. So gamit na gamit ko po yan. Meron ding recementation of jacket, crowns, and a minor adjustment of dentures. Ayan, so ito yung mga basic health benefits natin. So of course, pwede natin niya magamit sa ating mga accredited doctors, operating room, intensive care, and room and board up to 1,000 pesos per day. So again, 60,000 per year po ang ating pwedeng magamit every year. And requirement lang ay dapat nabayaran na natin yung 1 year. So kung nagmamonthly tayo, dapat natapos na natin yung 12 months. Or pwede rin naman yung mga nagbayad ng annual. So isang beses lang nila binayaran yung 1 taon, pwede na pong ma-avail ang benefits na yan. Okay?
And meron din tayong term life insurance kapag biglang kinuha ni Lord yung ating plan holder, ay merong matatanggap na halaga ang kanilang mga beneficiaries. And dito sa sample natin na K100 na plan ay 450,000 po ang matatanggap ng family. And meron din tayong accidental death and dismemberment. So kung bawa, biglang kinuha ni Lord through accident. So bukod dito sa term life insurance na 450,000, may additional pa na 450,000 because of the accidental accident insurance. And dismemberment, ito yung kapag naputulan ng kamay, ng paa. So yung 100% po ay 450,000 pesos. Of course, depende yan sa plan. Merong mas mababa na plan, merong mas mataas na plan. Okay? And waiver of membership fees due to death. So yung kanina, kinuha na ni Lord, may natanggap na yung family, pero bukod doon ay wala na pong babayaran doon sa remaining. Halimbawa, 3 years na nagbabayad at biglang kinuha ni Lord, yung remaining na 4 years ay bayad na po iyon. Hindi na sisingilin at malilipat ang plan sa kanyang beneficiary, asawa man yan, anak, kapatid, magulang. So siya na po yung gagamit ng plan nung wala nang kailangang bayaran. And the waiver of membership fees due to total and permanent disability. So na-disabled na po yung plan holder, hindi siya makapagtrabaho, so hindi na rin po siya sisingilin kung meron pang balanse ang kanyang healthcare plan. Ito po yung mga ilan lang sa mga nabigyan na ng death benefit claim. Ayan po. So meron talagang mga nakaka-claim, meron talagang mga natutulungan ang Kaiser. Meron din tayong 85% money back o yung ating tinatawag na long-term care bonus kapag hindi natin nagamit yung hospitalization sa loob ng 7 years na pagbabayad natin ng ating premium. So yung libreng annual physical examination, yung dental benefits, okay lang po yung magamit. Hindi mawawala itong ating money back. Pero kapag hospitalization po ang ginamit ay wala na po tayong bonus. Kaya mas maganda pagka habang bata pa, di ba, wala pang sakit or habang nagtatrabaho tayo na meron tayong benefit na HMO from our company, maganda kumuha na tayo nito para masigurado na hindi natin magagamit. Meron ding accumulated yearly bonus starting on the 8 years. So kumikita po ng interest and dividendo ang ating plan. Kaya lalo siyang lumalaki. And ang Kaiser po ay PhilHealth integrated. Ibig sabihin, kapag ka na-admit sa hospital, ay ibabawas muna ang share ng PhilHealth sa bill na sasagutin ng Kaiser. Kapag ka hindi po PhilHealth member ang plan holder, siya mismo ang sasagot doon sa share ng PhilHealth. Okay? Ayan. And ito yung ating interest and dividendo para lumaki yung ating healthcare fund. So starting on the 8th year, so meron na yang 10,000 pesos per year dito sa ating plan na K100. At pag hindi natin nagagamit, nagpapatong-patong po yan at tumutubo din ng interest. Kaya yung 10,000 natin per year, naging 33,000 kasi tumubo ng interest dun sa mga nakaraang taon. So ganun din yung ating yearly health bonus or dividendo. So pag hindi po natin nagagamit, ay lumalaki yan ng lumalaki. Kapag ka nag-mature yung ating interest ay nasa 269,000 pesos. Pero kapag ka nagamit, syempre, mababawasan. So, ganun din yung ating dividendo. Kasi ito po palang ating starting on the 8th year, pwede na nating magamit din yan for our medical needs. Ito naman pong 100,000 ay guaranteed. Hindi yan pwedeng mawala or mabawasan. At ito yung ating long-term care bonus na binanggit ko kanina na ibibigay po sa atin yan kapag hindi natin nagamit ang hospitalization sa loob ng 7 years. So, ang total maturity value ay almost 1.2 million kung wala tayong nagamit. Okay. So, ano-ano yung mga covered starting on the 8th year? So, pwede na po ang outpatient. By the way, doon kasi sa 7 years habang nag-i-invest tayo ay inpatient lang ang pwede nating magamit. Pero dito po sa starting on the 8th year ay pwede na ang outpatient. And
Pre-existing, covered na rin. Kasi doon sa ating 7 years, hindi covered ang pre-existing. Ibig sabihin, ito yung sakit na meron na nung time na kumuha ng plan, no? Yung ating Kaiser plan holder. So, syempre, hindi naman pwedeng i-cover yung mga pre-existing dahil kung pwede yung ganon, di lahat na lang may sakit. Lahat na nang nasa ospital, kukuha na nito. O di malulugi naman ang HMO company. Pero ang kagandahan, after 7 years or starting on the 8th year, covered na po ang pre-existing. O, ganon din ang dreaded illness and maternity benefit, covered na rin po yan starting on the 8th year. At syempre, pwede rin natin niya magamit para sa ating dental benefit, annual health benefit plus additional health benefit. Okay, so ito yung binanggit ko, no, all pre-existing and dreaded conditions shall be deemed covered on the 8th year until the 20th year. So ano ba ibig sabihin ng pre-existing? Again, ito yung mga sakit na meron na nung time na kumuha siya. Whether alam niya o hindi. Kasi doktor naman nagsasabi niyan kung pre-existing ba yan. Pero pagka hindi naman pre-existing, syempre covered yan, no, doon sa ating 7 years. So ito yung mga sample ng ating mga pre-existing. So bronchial asthma, ibig sabihin normally mga bata pa lumalabas na yung mga yan hopefully wala naman tayong ganyan na sakit. Pero kung meron man, covered yan starting on the 8th year. So mga dreaded diseases, so covered po yan starting on the 8th year. Ito na yung ating maturity, no? So natapos natin yung ating 20 years, pinagtiyagaan natin, and ito na yung ating rewards, no? So once a policy matures, the member is entitled to receive the following. So yung ating long-term care benefit value, ito yung 100,000, di ba? Doon sa ating sample, unused yearly health benefits, ito yung ating interest and additional yearly healthcare benefits, ito yung ating dividendo at bonus. Again, kung hindi nga natin nagamit yung hospitalization sa loob ng 7 years. So, meron tayong option, no, na kunin na lahat kasi good as cash yan, no? Gamitin natin kung saan natin gustong gamitin. Pero syempre, mas maganda kung iiwan lang natin yan dyan para meron pa rin tayong access, no, sa Kaiser Medical Network of Hospitals and Doctors. So, at kung magkano man yung balance na matitira dyan, lumalaki lang po yan ng lumalaki dahil tumutubo yan ng interest. So, approximately, dumodoble po yan every 7 years. And ito yung mga ilan sa mga nakatanggap na ng kanilang maturity benefits. So yung sa akin po dahil 2011 pa ako nag-start dito, medyo malapit na rin yung sa amin, no? Ayan. And sino ba ang pwedeng kumuha ng Kaiser Long-Term Healthcare? So 10 years old po ang minimum na age. So nung nag-start kami rito, 6 years old yung aming anak, kaya naghintay pa kami ng 4 na taon bago namin siya naikuha. So kung 10 to 40 years old, K45 ang plan, no, na minimum, pero kung gustong kumuha ng mas mataas, pwedeng-pwede. Siyempre, kung mas malaki ang plan natin, mas malaki ang ating benefits. So 41 to 50 years old, K60 and up, and 51 to 60 years old, K75 and up. Okay, so ito yung ating price list. So ito yung ating recommended K100. Ito yung diniscuss natin kanina. So ang monthly po niyan ay 5,882. Kung mag-annual tayo ay almost times 10 lang siya. So nakakatipid tayo ng 2 buwan. So kung 2 buwan, kada taon sa loob ng 7 years, di 14 months yung ating natipedo. Di ba pandagdag din yun sa iba pa nating investments. So kung semi-annual, 1 buwan po yung ating matitipid at kung quarterly ay meron pa rin tayong savings. So meron din, pwede rin siyang bayaran na one time lang spot cash o mas maliit po yan kasi kung 58,821 times 7 nasa mga 411,000 po yan. Pero pag spot cash, 369 lang. And mas malaki ang investment value niyan after 20 years. So yun ang kagandahan ng spot cash. So kung gusto nating mag-start ng ating long-term healthcare, simple
lang po yan, no? Meron tayong online application form, kaya nga kahit nasa ang sulok tayo ng mundo, basta merong internet, ay pwede tayong mag-fill up ng ating application form. And pipili lang tayo ng ating plan and ng ating mode of payment. So nakalagay na rin dyan yung mga benefits, no, na matatanggap natin habang nag-fill up tayo ng form. So make sure lang po na kumpleto yung mga nakapula, yan yung mga required na lagyan natin ng details, and make sure lang din syempre na tama yung ating mga spelling. So ito yung online portal natin. Ibig sabihin pagka po approve na yung ating policy, meron tayong sarili nating online portal kung saan makikita natin ang due date, makikita natin yung ating payment history, starter guide, contract provision. So lahat po nandito na sa ating online portal. Ito yung mga ilan pa sa mga natulungan ng Kaiser, at meron tayong mga video dito na pwede nating panoorin. Ano ang naging impluensya ng Kaiser sa buhay mo? Malaking tulong to para sa amin at legit. Kung gusto niyo, subukan nyo, patunayan nyo. Kami, napatunayan na namin, kayo pa. Thank you po. Nung ma-hospital ako nagamit ko itong Kaiser. Kaya malaking pasasalamat ko at kahit paano, nakabawas ako ng hospitalization fee. Ay maraming salamat po sa Kaiser. Meron pa tayong isa? Ano ang naging magandang aral sa'yo ng pag-iipon through Kaiser's Long-Term Care Plan? Malaking tulong din po, parang invest ko na rin sa sarili ko, invest ko ulit sa panibagong business. Maraming salamat pala sa Kaiser, sa mga staff dito. Maraming salamat. Okay, so thank you for choosing Kaiser as your healthcare provider. And again, kumpleto na po yan. Meron kang healthcare na magagamit kung sakaling magkasakit. Merong life insurance para protection para sa atin at sa ating family. And investment para meron pa rin tayong income sa pagtanda natin. So kung meron kayong mga questions or clarifications, ay mag-message lang po kayo sa akin. Maraming salamat!